Tapos ko lang daw. Ito, meron na palang progress dito sa Sunog Apog Pumping Station. So, ang status nito kabayan, alam nyo na never ito na function since it was completed noong 2020. Despite na napakalaki ng budget na nagastos dito sa construction. So, ang purpose talaga nito ay para makapag-sustain at tulong ng mga drain ng floodwaters in Tondo. Pero, hindi siya nag-work properly. So, ang nangyari dito, nag-worsen yung flood. Saan ka nakikita nito? Gagastos ka ng milyones para lang maabala yung mga residente dito. Grabe talaga yung dito, no? Corruption. Yan. So, noong September 20, pinuntahan ito ni Mayor Isko Moreno, Secretary Vince Dizon, para i-inspect. Pero sad to say, ang nakita nila dito ay talaga namang hindi siya gumagana. Maayos. So, malaki na yung nagastos dito. Pero ngayon, good news dahil sinabi ni Secretary Vince Dizon na ito next year, target nila magana itong isang pump. Hopefully, after ilang months, itong 3 or 4 para mas maging effective na. May mga improvement na. Kaka-check lang nila dito kanina. Ni Secretary Vince Dizon, saka Mayor Isko Moreno and MMDA Chairman. Yan. May mga improvements na. Ito yung kasi Sunog Apog nung bagyo daw, talagang umapaw yung tubig dito sa buong Sunog Apog area. Malaki na daw, almost 1 billion na yung nagastos dito. Laki to guys kasi buong estero ang sakop nito. Pa pong dapat ayusin. Bukod po sa pagpapagana ng pump, nag-uusap nga po kami nila Secretary Vince at nag-agree yung po mga taga Prime Infra ni Mr. Rason. Unang-una na po dyan yung trash rate. Nakita nyo naman po, mukhang hindi na po siya gagana dahil na-stuck na po siya ng habang panahon, 5 taon halos na hindi po gumagana yung mga trash rake. Ang importante po kasi itong trash rake dahil ito po yung sumasala ng basura na nahihigop ng bomba kasama ng tubig. Pero meron din po kaming isang sinasuggest kay Secretary Vince na another mitigating measure. May isa pong creek dito, yung Maligaya Creek, na pinadaan pa po dito yung tubig na pwede naman idiretso sa Sunog Apog yung discharge na hindi naman po magkokos ng baha. Marami pong basura ang nanggagaling doon. So, pag-aaralan po namin kasama ang DPWH, Hard Joel, yung pagsasara po noong Maligaya Creek na yon, na yung tubig na para hindi na po mapunta dito kasama yung basura. Yun lang po, nag-uusap din po kami ng engineer po ng driving grant, engineer doon, na despite na mapagana po natin yung 3 bomba, kailangan pa rin i-observe yung efficiency niya. Kasi po, ito kung makikita niyo po yung design ng bomba, nakalubog po siya mismo sa tubig. So, paghigop po niya ng tubig at may mga nakasamang basura, meron pa rin pong risk na magbara siya, mag-automatic shut off. So, kailangan pong i-observe between January 16, once na mapagana yung isang bomba, i-observe po yan ng engineers po ng Prime Infra, ng MMDA at ng DPWH na kung pagiging efficient pa siya. Kung hindi po, meron po kaming plan B na palitan na po lahat yung buong system. Iisipin nyo, sayang naman po yung pera ng gobyerno. Opo, may masasayang po, probably. Pero yun po yung pinaka-conveniente at tamang gawin. Kisa naman po tirik ng tirik, babaha dito sa lugar na to, hindi masaserve yung catchment area which includes Espanya dahil na andun po yung catchment area ng Blooming Treat Interceptor.
repair tayo na repair, mag-aaksaya tayo ng mas maraming pera. In the meantime, hindi po natin nasusolusyonan yung baha. Pero yun po ay mga contingency na gagawin natin based doon sa observation. Once na fully operational, at least yung isang pump doon po sa isang pump po dito. So, tulong-tulong po kami dito. Pinag-utos po ito ng Pangulo na once and for all, hanapan po ng long-lasting and permanent solution na mapagana po itong sunog apog na nasabi nga ni Yorme, 8 taon na niya pong nire-request. Seth Vince? Yeah. Seth, may nababanggit i-update mo lang muna siguro sa stop log. Seth Vince, yung sa Sige, siguro, bago tayo bago para tumanggap ng tanong. entertain. Unang-una, yung sa Paco pumping station naman, yung nasira nung nakaraang bagyo, na-install na yung mga temporary stop logs as of Friday night last week. No, nagkaroon ng delay doon, no, pero ngayon finally na-install na. So ngayon, ang maganda, Yorme, Chairman, hindi na babahain ang doon sa mga barangay na apektado sa Paco. Pero kailangan pa rin yung permanent solution doon. Nag-commit naman yung contractor, walang gastos sa gobyerno, i-reinstall nila yung floodgate, no, at papatibayin nila. So yon, magte-take pa ng mga 3 months para i-fully install yon. Pero at least ngayon, may stop log na tayo, nakaharang na, hindi na babahain ang Babawasan yung backflow. mababawasan na yung backflow. So, basta ito, lahat, ang sinabi ng Pangulo natin, lahat ng mga nakatenga, hindi gumagana, matagal nang hindi gumagana tulad nito, kailangan once and for all, paganahin na natin, lalo na bago magtag-ulan ulit. Kaya nga mapapansin ninyo, kasama din itong pagsasaayos ng mga pumping station sa Oplan kontrabaha na ginaunch ng Pangulo. Medyo nagkakaroon ng magandang balita kasi napagana na nila isang bomba eh. Napagana ng isa. Bali, 4 na bomba yan, sir, no? Oo, kaya pumunta si Yorme rito. Tsaka si Secretary Dizon para makita nila kung totoo nga kayang paganahin talaga. Kumano Yun naman. po ilang na po na masasabi. Tapos yung dredging dito, sir, tuloy-tuloy yung dredging sa Sarakan? Sa kabila, no? Yung lalabas yung tubig sa rito. So sana tuloy-tuloy na maayos yan para mabawasan ang problema sa kasasakupan ko at mga ibang mga. So, sinabi na rin ni Chairman dito na may progress na. Hopefully yung 4, no? Kasi 4 yung pump nito, ng pumping station. So, ayon naman kay MMDA Chairman, so masasayang, no, kung gagawa sila ng bago dito kasi pala nakabaon pala sa ilalim. Grabe. Dapat pala nung una pa lang, nung 2017, dapat inisip na nila ng maayos. Kasi after daw ito ma-inaugurate, puro problema lang yung nakuha nila. Actually, dyan sa pumping station na yan, walang kuryente yan. Gumagamit lang sila ng generator. So, ibig sabihin, hindi ka makakuha ng kuryente pag kulang ang permit mo galing sa City Hall din. Kaya, tingnan nyo, di ba? Kulang-kulang. Gumagamit lang ng generator. So, ito po yung 4 na. So, isa daw, mapapagana nila 100% next year. Siguro kahit 3, pwede na, no? Kahit may iwan yung isa. Yan mo yung pumping station. Alam nyo yung baha dito nung nakaraang ilang buwan? Grabe. Halos sa dagat yan dyan eh. Pumasok dyan sa mga kabayan. Gagawa ka ng pumping station para solusyon, hindi para maging malala. Ano? Grabe yung corruption dyan. 700 million na, tapos patuloy pa yung paggagastos nyan. Kung makakuha sa repair or kung gagawa ng bago. Abangan natin yung next update natin dito. Ito yung sakop ng Estero de Apog. Tinan mo naman yung paligid, di ba? Puro mga residential yan dyan. Kaya maraming mga resident dito ang maperwisyo. Ito na yung sa kabila, parang pumping station din yata yun. Vital key kasi itong Estero na to. Talagang maraming mga bahay ang matadanan nito.